May gagawin po tayo, pambata na sapatos. Kadalasan pag mga ganito po ang mga pambata, minsan ang mga bumibigay ay yung gilid yan. Kapag na-stock po yung sapatos hindi nagagamit, ganyan po lumulutong. Papaikutan na po natin ng sinulid yan at ang gagamitin natin na sinulid yan ay kulay red. Ayan, meron po tayong kulay red. And then yung bandang harap po ay black. Ito po yung black. So meron na po tayong naumpisahan. Gaya nito, nilagyan niya ng glue. So hindi po advisable sa mga, lalo pag mga ganitong leather, ay lalagyan mo ng glue. Diyan po nagkakaroon ng pagtigas po ng sapatos dahil mainit po yung part na yon at kapag nilagay po dito, that's the time na masisira na po ang sapatos natin. So wag po natin ugaliin. Mas mainam po yung dumikitan na po natin ng rugby. Hindi naman sa sinisiraan po natin yon glue. Pero pansinin niyo kapag may part na bumuka at nilagyan niyo po agad direct, lalo sa mga leather or balat na sapatos or tela, pansinin po ninyo, titigas na po yun. May part na titigas at mahirap na po siyang tanggalin. Gaya po nito. Yan. Minsan mahirap na pong tusukin yan, matigas. Pero gagawan po natin yan ng paraan. May part na natahi na po natin yan. Kukulayan at shine natin yung part na yun para hindi halata. So abangan po natin magiging mangyari. Salamat. Ang sapatos na pambata na tatayin natin, yan po yung sample ng tahi. Ito po kasi yung matibay, mano-mano. Tatagos po yan doon. Ito po yung sinulid. So, paano po siya itutusok? Ganyan. So, kukuha lang po tayo ng ganito. May pangkalawit na pantahi. Itutusok natin sa part nito. Yan. And then, hahatakin natin. Kukunin natin. Yan. Yan. Ganyan po yung proseso ng pagtatahi. At yan. Makikita nyo naman, hihilayin nyo po ng maigi. Upang sa gayon, mas lalong matibay. Pumigtas man yung isa, pwede pa yung iba. At yan mga bossing, natahi na natin, paikot. Ginamitan natin ito ng red na sinulid, and then black dyan sa harap. Lalagyan na lang natin ng kulay itong nasa harap para kahit paano ay hindi halata yung namumuti dyan. Yun, gumawa lang tayo ng brush. At ito yung dressing na gagamitin natin. Magandang pang-apply ito, lalo pag yung mga leather ng mga sapatos natin ay namumuti. At may part na kumukupas. Maganda rin po itong i-apply. Yan, mag-a-apply po tayo. Magsasample tayo dito sa sapatos. So, ito po yung sapatos. Kung mapapansin ninyo, yan. A-apply na natin dahan-dahan para kahit paano ay hindi po matatamaan yung may part na red ang kulay. So, dapat kung black, part black lang ang lalagyan. Pero kanina nakita nyo, namumuti siya. At tingnan nyo naman po ang magiging resulta dito sa in-applyan natin. Dahan-dahan lang po sa pag-apply. Yan, nakikita nyo? Yan. Nawala na yung parang namumuti. Yan. Papakita ko po sa inyo mamaya kapag tuyo na siya. Papatuyuin lang po natin ng 10 minutes. At yun mga idol, makalipas ang 10 minutes, nakita nyo naman, ang gas-gas kanina, wala na. Ang kagandahan dito, balik alindog na siya. Yan. Ganon din po itong kabila. Yan, kabilaan na. Ang kagandahan po dito, kahit mabasa na po ng tubig yan, dudulas lang. Yan, napakaganda pong maglinis. Yan. Hindi siya basta-basta nag-fade or namumuti. Napakaganda pong maglinis. Kaya maraming salamat po sa mga nakatutok. Panaltiin lang po natin na mag-subscribe upang sa gayon ay ma-update po kayo sa ating paggagawa po ng sapatos. Muli, maraming salamat po. Good evening. Please don't forget to subscribe. God bless.